Thank you, Lord! Salamat! Bago po tayo mag-start, sumigaw po muna tayo ng hallelujah in count of 1, 2, 3! Hallelujah! Sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, na kami makarating, Panginoon. And alam namin, Lord, na may gagawin ka, Panginoon, sa buhay namin. Sa araw na ito, Lord, Ikaw po ang aming pupurihin, Panginoon. Kaya, Lord, wala kaming ibang sasambahin kundi Ikaw lang, Lord. Linisin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, sa iyo. Sa lahat ng papuri ay nasa iyo lang, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago nga po tayo umawit, sabihin mo nga sa katabi mo, welcome sa Good Samarites. Ayan. Sabihin mo, welcome sa Good Samarites. Ayan. Kung bakit nga ba? Kasi ang imamarites natin ay si Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bawal na ngayon ng manahimik. Pero tayo ay mag-iingay ng tungkol kay Lord at hindi sa ibang bagay. Amen. So ngayon, yung katabi mo, dahil sa Good Samarites yan, ngayon na habang nagpupuri tayo, hindi na dapat yan yung tatahi-tahimik. Kaya na dapat pumalakpak. Kaya na dapat na sumigaw. Kaya na dapat tumalon. Amen. Para kay Lord. And say the big wave is coming because the revolution and the revelation from the Lord is coming right now. Say, Big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very come on, let's sing louder. Let's sing it. Big wave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Here we go. Here we go. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till the air runs out. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till the air runs out. Oh, 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 oh. Sing, can't hold any longer. Can't hold any longer. This blazing fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. One more time, sing, can't hold any longer. Can't hold any longer. This blazing fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Here we go. Here we go. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till the air runs out. Oh, we will not
we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till the air runs out. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will give, we will shout till the air runs out. Oh, 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 oh. Come on, let's sing for our Lord. Sing louder. Come on, let's give him the best clap for parade for our Lord Jesus. Come on, let's worship him. We glorify his name, God. We won't be silent anymore if it's about you, Lord Jesus. Amen. We will never be silent again if it's about you, Lord Jesus. So right now, thank you, God, for your fire. Thank you, God, for your revolution. Thank you, God, for your revelation. And alam po namin na nagsisimula ka pa lang, you just started. And we know that you have a lot of things to do with us. Not just today, pero sa mga susunod na araw pa, Panginoon. And we want to crave for it more and more. Maraming salamat, Lord, dahil hindi na kami mananahimik. Kasi alam namin, Lord, na nasa tama yung kung bakit kami nag-iingay, Panginoon. And it's about you, Jesus. It's about you, Jesus. Hindi na kami matatakot, Panginoon, na kahit may makatabi kami, kaya naming masharean ng gospel mo. Kasi, why would we be silent? If it's about you, alam namin na good news pag ikaw, Panginoon. And right now, God, if may mga natutulog pa po sa amin, sa spiritual life namin, God, right now, we want you and we ask you to wake us up, Panginoon. Awake our soul to you. Gisingin mo ulit, Lord, yung mga apoy namin na nawala sa'yo. Gisingin mo po, Lord, yung paniniwala namin sa'yo na kaya mong gawin ng lahat ng mga bagay na imposible sa amin, Panginoon. We know that all things are possible with you. Lord, gisingin mo yung mga pag-iisip namin, Lord, na hindi mo kaya kaming pagalingin at hindi ka makapangyarihan. Lord, palitan mo yun. Palitan mo, Panginoon, ng faith na hindi masyashake ng kahit anong situations or any distractions, Lord, or any challenges, trials, Lord, na dumadating sa buhay namin that the enemy is throwing against us. Lord, ngayon, we're breaking the spirit of laziness. We're breaking the spirit of pride. We're breaking all the atmosphere that does not belong here in your temple, God. And we will make this song as our declaration. No time for slumber. We have a cause to conquer. Say, I want your fire. I want your fire. I need your fire. So I may rise up and do what you want me to do. Let's break the spirit of laziness. No time for laziness. No time for laziness. We have a mission to pursue. Let's pray for fire, God. Want you fire, I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. Now I die to myself, and I love you in my own. One more time, now I die
No time for discouragement. We have a vision to foresee. I want your fire, I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. Now I die to myself, and I love you with my all. Now I die to myself, and I love you with my all. Say you are my God. You are my God. My heart's desire. Your heart I long for. Passion for your name. You are my God. My heart's desire. I let you my fire. Tell me every So let this fall. So let this fire burn in my heart. Holy fire's gonna make my soul awake my soul. So let this fire burn in my heart. Holy fire, oh holy fire, awake my soul. So let this fire burn in my heart. Holy fire, awake my soul. So let this fire burn in my heart. Holy fire, awake my soul. Say you are my fire, my heart's desire. Your heart I long for, passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you my fire, consume me every day. Consume me every day. Sing, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Sing, I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. Time to sing, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Come, we need your anointing.
me, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Misa Pabidao, the instrument, come on. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, hallelujah. Hallelujah. Father God, salamat po sa iyong napakainit na presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa katabi namin, Panginoon, nakasama namin, nag-worship ngayon. Nagbigay sa amin dagdag, Panginoon, ng inspirasyon to give our best to you, Lord. Salamat sa linggong iningatan mo kami. Ito kami ngayon, sama-sama nagpapasalamat sa iyo. Nagpupuri, umaawit ng pagsamba sa iyo. Pumapalakpak, nagtataas ng kamay, sumisigaw, Panginoon, sumasayaw. Lahat ng ito, Panginoon, ay nais po naming ihandog sa iyo. Lahat ng aming pwedeng gawin, Panginoon, para, Panginoon, ibalik namin sa iyong kapurihan, sa iyong pag-iingat, sa mga pagkapala, sa iyong ginawa sa amin sa mga nakalipas na oras, nakalipas na araw, Panginoon. Kaya, Father God, muli po, ngayon pa lang po, we give you all the glory, all the honor, and praises in Jesus' name. Amen. Amen. Habang po kayo umupo, ngitian niyo po yung katabi niyo. Wow. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Amen. So, amen. Wow. What a number we have today. Glory to God. So, amen. So, sige po, tawagin po natin ang ating Prime Leader, Annie, para po sa ilang mga updates at pagbati. Amen. Sige nga po, pakibati ang katabi mo ng Happy Sunday. Ayan.
So, before po tayo magpatuloy sa ating gawain, atin din munang batiin ang mga magbe-birthday this week. Ayan. So, ngayon po, birthday po ng ating si Erica Aquino. And sa 16 naman po ay si Jaya Maris Maratas. Sa mag-anniversary po, ayan, wala daw po. Sige po, acting batiin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Happy birthday po sa lahat ng mga magsa-celebrate today. Naway, lalo pang i-bless kayo ni Lord at yung desires ng inyong mga puso ay pangyarihan niya. Atin din pong i-welcome. Meron po tayong VIP today. Ayan. So, invited po siya ni Brother Joshua and Joven Aguas. Ayan. Mag-asawa po sila tama po ba mag-asawa po? Si Sister Jovelyn Vergara and si Brother Kenneth Vergara. Ayan. At gusto din po naming i-welcome or i-recognize po si Mr. Andy and Mrs. Mariel P. Hello po. Welcome po ngayon. Ang awiting po ito ay para sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Ayan, welcome po sa inyong today. And naway mabless po kayo. Gaya na kami ay blessed na nandito po kayo ngayong umagang ito. Ayan, so atin din pong ipagpatuloy ang reminders po sa ating worship services. Every Sunday po yan at 9 a.m. And also we have our midweek services which is every Wednesday at 6:30 p.m. So ang Sunday po natin one service lang po to give way for our outreach po sa GMA which is every 4:30 p.m. Ayan. And patuloy nga din po nating isama ang ating prayer for healing. And makikita po natin yung mga pangalan nila dyan sa screen. And ang prayer fest, F for family, E for empowerment, S for stability of finances, and T for timely issues. Ayan. And gusto din po naming i-welcome lahat ng mga nag-retreat last week. Parinig nga ng inyong mga ingay! Ayan. So, welcome po. Sila po ang ating mga nag-victory retreat last week sa Pampanga. Nakasama po natin sila together with our prime leaders and pastors. So, sila po ay ang generation na fulfilled generation. Ayan. So, sobrang nagagalak po kami at nakita po namin ang kanilang fire na lalo pong nag-aapoy. Kaya po sana po next time sa magkakaroon pa pong victory retreat ay makasama po ang inyong mga katabi. Kaya sabihin mo sa mga katabi mo, next time ikaw naman ang kasama. Ayan. Sige nga po. Atin rin pong patuloy na dumako naman po tayo sa isa sa mahalagang parte ng ating pagsamba. Basahin po natin ang scriptures sa Joshua chapter 21 verses 43 to 45. Again, Joshua chapter 21 verses 43 to 45. Ayan, basahin nga po natin sabay-sabay in the count of 3. 1, 2, 3. So the Lord gave to Israel all the land He had sworn to give their ancestors, and they took possession of it and settled there. And the Lord gave them rest on every side, just as He had solemnly promised their ancestors. None of their enemies could stand against them, for the Lord helped them conquer all
all their enemies. Not a single one of the good promises of the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Grabe po, sobrang timely po nito dahil sa fulfilled generation, alam ko po na hindi aksidente na sila ang nakasama sa Victory Retreat. Short testimony lang po, ang taon po natin ngayon ay open doors, di ba? Tapos may sarili-sarili tayong word for this year na nabunot. Ang nabunot ko po this year ay pinaburang 2024. This 2024, sabi ko, Lord, I want to expect more. Gusto kong makareceive ng more favors from you dahil yun yung pinrami sa akin ni Lord eh. So, dahil meron akong, after ko pong graduate, nagtrabaho agad ako. Pero hindi po ako, kumbaga yung trabaho ko hindi aligned sa course ko. So sabi ko, Lord, gusto kong mag-expect ng something greater. Gusto kong makakuha or ma-achieve yung dreams ko. And glory to God dahil alam ko po na binigay na sa akin ni Lord yung favor na yon. Pinag-pray ko po siya umaga, gabi. Humingi ako ng wisdom sa mentor ko kay pastor at pastora. At silang nagbigay sa akin ng wisdom at ng ng strength. At syempre, kasama ko sila sa prayer, sa pag-pray ng kung ano yung the best na work sa akin. Sabi ko, Lord, gusto ko yung work na hindi lamang makakatulong sa family ko, kundi makakatulong na rin sa church. Kasi sino bang hindi gusto makita na lumago yung church natin? I'm sure lahat tayo gustong makitang lumago yung church natin. Kaya sabi ko, Lord, I want to receive or I want to have a job that I will be able to help not only my family but the church as well. My mentors, my leaders. And glory to God dahil bukas na bukas po agad ay meron na po akong lilipatan na work na hindi lang siya mas nag-exceed pa ng expectations ko in terms of finances, pero work from home pa siya at hindi makakasagabal sa pag-serve ko kay Lord. Kaya tayo po, lagi po natin tatandaan, when we ask something in prayer, we have to believe that God will fulfill them. We have to believe that God will give us the promises that He has given. Kasi for sure po, bawat isa sa atin ay nananalig din at nagnanais na magkaroon ng mas magandang church building, mas magandang place para sa ating simbahan. Kaya tayo po ay magbigay ng may kagalahan. Pag-ibig mo ay hindi nabibigo. Pag-asa ko sa'yo ay hindi maglalaho. Kaya kong lumaban para lamang sa iyo. Di mo ko iniwan, di mo pinabayaan. Ang pag-ibig mo ay hindi nabibigo. Pag-asa ko sa'yo ay hindi naglalaho. Kaya kong lumaban para lamang sa iyo. Di mo ko iniwan, di pinabayaan. Magsitayo po tayo lahat, sama-sama tayo mag-declare ngayong open doors. Ready na po ba kayo? In count of 3, 1, 2, 3, 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotion, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because God's doors will swimming wide open in 2024 in Jesus' name. Amen! Woo! Yes, amen! Hindi naman po siya nagagalit. Binigyan diin lang po niya yung declaration. Ganun talaga yung gigil na gigil ka sa declaration. So hindi po siya nagagalit. Oo. Tinutulungan lang po niya kayong talagang mabigyan diin yung declaration ito. Amen. So salamat Prime Leader Albert. Talagang taon-taon na ikaw pa nagdeklara, talagang may naiiwang alaala, no? So amen.
Kaya talagang iniintay ka lagi ng karamihan. Amen. So once again, puri ng Panginoon, although medyo mainit tayo ngayon dahil hindi kinakain ng ating aircon, yung lalo na nag-declaration, talagang uminit, no? So, paumanhin po, pero glory to God, masarap na problema. Ibig sabihin, dati sa panahon talagang tayo madedesperate na parang mukhang hindi na kaya ng mga aircon. Susunod dyan, pagpipray tayo na madagdagan pa aircon. Amen? So, puri ng Panginoon. And of course, sa ating mga VIPs, wow, nakaka-bless, nakakatuwa. Welcome po kayo, no, sa gawain ito. And tunay nga na kayo ay pagkapala. And nakita ko uli yung yung dalawang parang apo na rin natin, no. So, Andy, once again, welcome and congratulations kasi si Mariel po ay pregnant po siya na. So, amen. So, congratulations in advance. Actually, pag-pray po natin, still working po yung kanilang papers para po sila ang both ay magsama na doon sa kanilang lugar. So, praying na maging okay lahat yung mga lalakarin. So, again, welcome, Andy. No? So, praise God. Okay, still, tayo po ay nasa month of April, no fooling, rather be fulfilling. Sabi nga. So, kaya nga po yung ating generation na ito ng encounter, although wala pong nabigay na word doon, so tayo po na lang nagdeklara ng pangalan nila. Kasi, nung sila po nagte-testimony, ang lagi po na sinasabi ay hindi lang sasabihin, dapat gawin. Kaya I think tamang-tama sa kanila yung generation na ito na fulfilling generation. No? Hindi lang po nila sasabihin, kundi tuto pa rin po nila yung kanilang mga pangako sa Diyos. In Hebrews chapter 12, verses 1 to 2, once again, Hebrews chapter 12, verses 1 to 2, in King James Version, Hebreo 12, 1 hanggang 2, sabi po dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which both so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So may the Lord bless us upon the reading of His Word. Sumaatin po ang kanyang mensahe, sumaatin po ang diwa ng kanyang mga salita. So umaga pong ito ay ating pong bigyan diin, although nandun pa rin po tayo sa Open Doors, isang taon po yan, and yung biniba ng ating senior pastor sa Cavite na Dare to Dream, ito po, ating pong mensahe today, keep on keeping on fulfilling. Keep on keeping on fulfilling. Hindi po kasi natin mapupulfill ang isang bagay kung ito po ay titigil po tayo. Kung ba't wala yung fulfilling? Okay, so hindi natin ma-achieve, hindi natin magagawa ang isang bagay kung tayo po ay titigil. Kaya sabi doon, keep on keeping on fulfilling. Again, review lang po natin ng konti. Open doors is a reaction to an action you take. That is one of obedience to God. Ulitin ko po, open doors is a reaction to an action you take. That is one of obedience to God. Yan. So yung open door ito ay mangyayari, depende rin po sa ating magiging reaction or action. No? Kasi yung open doors, supposed to be open na po siya. The open doors, actually open po siya. Kaya lang, kailangan marating po natin, kailangan mapasok po natin yon. Kasi bukas na po siya for us, pero we need to do something. Kaya sabi doon, open doors is a reaction to an action you take, that is one of obedience to God. Para ma-achieve po natin, marating po natin, ma-fulfill po natin yon, yung mga open doors na yan, kailangan po gawin po natin. Una, keep up in the race of fulfilling. Keep up in the race of fulfilling. Dapat, nandun po tayo sa
takbuhan o race o labanan ng pag-abot sa fulfilling o pag-fulfillment. No, actually, alala ko tuloy si anak ni Evelyn, Daily, ay kauuwi lang po from Laguna. Siya po ay lumaban ng takbuhan. Siya po ay naging representative ng kanilang school. Okay, nakakuha po siya ng at least third. Iba-iba kasi ano yun eh. Marathon, merong 100 meters, may 500 meter dash. So, na-achieve niyo po yung third. No? Although yung kanila pong school ay sa overall ay pang-8. Pero ang dami naman naglaban-laban nito. So, malaking achievement na to. Kaya po tayo ay natutuwa. Proud po tayo ng ating mga kabataang ito ay nakaka-reach ng ganong goal. And isang araw lang po, nakita ko po sa Kids Zone chat group ay Akimo po ay 3 exam. Perfect. Wow. Yung mga exam niya ay major na kinatatakutan natin ng araw. Math, mga sciences. So, ako po sa PE lang talaga ako nakaka-perfect eh. Oo, pero noong araw, makapasa ka lang, lumampas ka ng pasa. Tuwan-tuwa ka na. Pero ngayon, mga bata natin talagang titindi nung kanila na-achieve. So, keep up in the race of fulfilling. In Matthew chapter 5, verses 33 to 37, sabi po dyan, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord. But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. Okay, so sa Tagalog po, Tagalog version, ito po siya, no? Narinig din ninyo, sinabi sa inyo sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa na walang katotohanan. Ayan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako, huwag niyong sasabing, saksi ko ang langit. Sapagkat ito'y trono ng Diyos. Marami ka pa kasi nanunumpa eh. Ako'y sumusumpa sa iyong harapan. Saksi ang langit. Hindi pala mabuti yon, bad po yon. Sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa. Saksi ko ang lupa, no? Kaya nga ako'y amoy lupa. Ay mga ganun, no? Para makonvince mo lang yung tao, ang dami mong ginagamit na para makonvince, no? Pero sabi diyan, o kaya saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din yung sasabing saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo rin ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Pero sabi na ba, nakakapagkulay po ako, hindi po yun ibig sabihin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Yung no, honest ka, hindi ko kaya. Yung yes, take the challenge. No? Maliban dito, sabi diyan, buhat na sa masama. Kaya, hindi po tayo basta-basta nangangako sa tao man o sa Diyos, especially sa Diyos, kung di natin tutuparin. O, halimbawa, nananalahin ka, Lord, bigyan mo ako ng ito. Lord, makapasa ako. Lord, magkaroon akong trabaho. Pagkatapos po nito, ibabalik ko po sa inyo ng higit. Lalo ako maglilingkod, lalo ako i-bless ka ang church mo. Pero pagkatapos hindi mo ginawa, ito po yun. Ayaw po ng Lord ng ganun. Amen. Nandiyan pa po kayo. Parang ito, meron siya pong wealthy businessman. Siya po ay nakaratay sa halos ikamamatay na niya. Nakaratay sa kamatayan. Yung preacher na bumisita sa kanya ay nagsalita about God's healing power at pinag-pray niya itong parishioner nito. When the preacher was done, the businessman said, "Preacher, if God heals me, I'll give the church $1 million." Wow.
Siguro ginanahan mag-pray yung preacher, no? $1 million. Oh, talagang haba siguro ng prayer. Talagang, sabi doon, pag ako'y gumaling, magbibigay na ako ng $1 million sa church. And miraculously, the businessman got better and within a few short weeks, was out of the hospital. Wow! May himala. Gumaling yung businessman, nakalabas sa ospital, no? And, wow, naranasan niya himala. But several months later, the preacher bumped into this businessman on the sidewalk and said, you know, when you were in the hospital dying, you promised to give the church $1 million if you got well. Sabi nung natatandaan ko nung pinag-pray ka, sabi mo, pag gumaling ka, kayo magbibigyan ng dollars sa church. But we haven't received it as of yet. Pero ngayon, wala pa kami natanggap. And the businessman replied, did I say that? I guess that goes to show how sick I really was. Nasabi ko ba yun? Siguro nga dahil sobra akong may dinadamdam noon. Parang ibig sabihin niya, mukhang nag-hahalusinate o dideliryo ko noon. Marami pong ganon nangyayari. Isang nakakatuwang kwento, pero marami pong ganon. Pagdating ng panahon at binalikan mo, parang nagdideliryo lang sa noon, pinangako. Kaya sabi doon, huwag kang mangangako pag di mo kayang tuparin. Okay? Sabi ng Panginoon, lalo't higit sa Panginoon. You know, dishonesty is contrary to the character of God. Dishonesty is contrary to the character of God. Because God is a commitment keeper. In Numbers chapter 23, verse 19, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Ang Diyos po natin daw ay God, ay Diyos ng commitment keeper. Tayo po, pag tayo nag-pray, diba, sabi natin, Lord, sabi mo sa akin, pagpapalain mo ako, Lord, sabi mo, pagagalingin mo ako. Pinangahawakan ko yun. Pagdating kay Lord, pinangahawakan natin yung word niya. Pero pagdating sa atin, kaya bang panghawakan ng Lord yung word natin? Amen? Namin nag-left the group, di ba? Di ba? So, amen pa lang yun, di ba? So, kaya nga sabi doon, Satan, however, is the father of lies. Satan, however, ang demonyo naman po, Satan, ang ama ng kasinungalingan. In John chapter 8, verses 44, second stanza, he was a murderer from the beginning, not holding to the truth, but there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Sa demonyo, kay Satan, ang pagsinungaling native language niya, natural na lingwahe. Sana'y katabi mo, hindi natural na lingwahe pagsinungaling. O ikaw mismo, o tayo mismo, nawa hindi po natin maging natural na lingwahe pagsinungaling. Dapat po tayo po ay laging nasa katotohanan. So being a follower of Christ means a commitment to truth. Being a follower of Christ means a commitment to truth. We need to be people of our word. Yan. We need to be people of our word. Dapat tayo'y tao may isang salita. Pag sinabi mo, gagawin mo. Pag sinabi mo, tutuparin mo. Ayan. Kaya pag sabi kayong, alam mo, napakalaking bagay, napakalaking blessing mo sa akin, parang napakalaking natulong mo sa akin, hindi ko kakalimutan yan. Huwag mong kakalimutan. Marami kasi ganun, di ba? Natulungan mo, no? Pagkatapos nakakalimot. Pero noon talagang pinaglalandakan niya, ang laki na tulong sa akin ng taong to, hanggang sa mamatay, itaga mo sa bato. Yung pala, ikaw ang tatagain sa noo. Okay? So dapat, tayo taong may isang salita. Pag sinabi natin, totoo. No? Kasi maraming tao, madaling maniwala. Pag yan ay naniwala at hindi pala totoo, accountability mo yan. Okay? So, we need to be people of our word. Only those who hear His words and put them into practice live in the land of fulfillment. Okay.
ang goal po natin ngayon ay fulfillment o fulfilling. Ma-achieve natin, maabot natin, marating po natin yung mga pinapangarap po natin. O yung sinabi natin, matupad po natin. Para daw po ikaw ay makasama sa land of fulfillment, dapat yung word na napapakinggan natin mula sa Lord, pinapractice po natin yan. Kaya po yung devotion may application. And then prayer. Ibig sabihin, seselyuhan mo yan, nakita mo yung word, nabasa mo yan, na-bless ka, ang kasunod doon, Lord, gagawin ko po ito. And Lord, sa prayer, tulungan mo po ako na magawa ko po ito. Hindi ko lang po masabi, kundi magawa ko po ito. Amen? Your commitment and sacrifices is precious to God. Our commitment and sacrifices is precious to God. Kahit basahin natin ng Biblia, yung mga mahilig magsakripisyo at magbigay ng matinding paglilingkod o commitment kay God, ito yung matinding nire-recognize ng Lord na pinagpapala niya. Sinasama niya. Kasi nga, napakalaga sa Kanya ng bagay na yan. Your God-given dream requires patience with the process. Your God-given dream requires patience with the process. Kaya lagi nasasabi, no? Yung process po dapat pagpasalamat natin yan. By the way, yung pong ating mga nag-victory retreat, today is your orientation for the BCLC class. After the service, stay po kayo dahil bibigay po sa inyo yung orientation sa BCLC class. So, mag-aaral po sila. Kasi pumirma po sila doon eh. May hawak po kami dokumento. Lagot kayo. Baka hindi kayo maten. No? So, amen? Just be excited sa process, no? Sabi nga, trust the process. Kasi sa process na yan, doon marami kang mga dadaan ng wisdom and maraming pwedeng ma-absorb. So stay focused, ignore the distractions, and you will accomplish your goals much faster. Kung may ginogol ka sa iyong spiritual life, huwag mong hayaang merong makahadlang dyan. Dapat gawa ka ng paraan para magdire-diretso ka. Stay focused, ignore the distraction, and you will accomplish your goals much faster. Come on. Sa pagtakbo, kasi po dati rin po akong naging mananakbo. So, long-legged pa po ako noon. Medyo bata pa ako, long-legged. Hindi ko alam kung bakit umigsi yung binti ko noon. Oo. So, kaya sabi nung teacher ko, gusto ko si dati basketball eh. Maliit lang po ako. Tapos ang payat ko pa. Para bang pag tumakbo yung mga kalabang ko, mahanginan lang ako, baka tumalsik ako. Kaya ayaw ko isama sa basketball. So, ang nangyari, mananakbo po ako. So, nasubukan ko rin po tumakbo ng yung isang ikot ng sa oval. Kahit sa youth camp, lumabang po ako ng takbuhan. No? Hindi ko lang po nakuha yung first place, na second place po ako. So, kasi mas mahaba po yung legs nung nakalabang ko eh. So, wow. Pero yun nga, ang usapin dito, kapag tumatakbo ka, huwag kang lilingon. Kasi bawat galaw mo, bawat lingon mo, ikababagal ang takbo mo. And doon sa pagtakbo mo, kailangan walang mga mabibigat na bagay. Tinuro po sa akin, nung pagtatakbo ka, kailangan nakabuka yung kamay mo. Kasi yung hangin, pwedeng nakakatulong yon sa pagtakbo mo kaagad. Then, position pa lang dapat, naka-ready ka na. Kasi once na bumaril yon at hindi ka yung bawat hakbang, napaka-importante. At napaka-importante din yung technique na gagawin mo. Yung iba kasi, ang ginagawa, takbo agad, mabilis. Kaya lang, pagod na siya, ito na yung mga nakapagpahinga ng konti, hahabol yan. So, kaya mga natin, stay focused, ignore the distraction, and you will accomplish your goals much faster. Eh, nung umigsi na po yung binti ko, tumigil na po ako sa pagtakbo. Okay, so, pangalawa, sabi nga natin, una, keep up, sabi nga po natin, keep up in the race of fulfilling. Yung pa lang po, hindi na po tayo makakapulpil. Keep up in the race of fulfilling. Pangalawa, do not be hinder or slow your ability to run the race and finish well. Do not be hinder. Huwag po tayong pahadlang na bumagal at hindi natin magamit yung ating abilidad para tayo po'y manatili sa takbuhan. Yan.
So kahit gaano po tayo katalented, kahit gaano po tayo, ang dami na natin natutunan, kapag po napahadlangan po natin na tayo po'y mag-involve doon sa takbuhan, hindi po natin ma-achieve, hindi natin maabot yung ating ginogol. Sabi nga, more men fail through lack of purpose than lack of talent. Come on. Agree po ba kayo kay Billy Sunday? More men fail through lack of purpose than lack of talent. Ang dami mga talented, pero bakit hindi sila ang nakikilala? Kasi, satisfy na sila. Magaling naman ako, talented naman ako eh. Pero hindi nag-i-involve. Pero no, more men fail through lack of purpose than lack of talent. Pag alam mo yung purpose mo, hindi mo sasayangin anumang talent meron ka o anumang abilidad meron ka. Kung magaling ka sa business, mag-business ka. Kung magaling ka mag-coach, mag-coach ka. Kung magaling ka mag-mentor, maghanap ka ng i-mentoran mo. Kung magaling ka sa music, alam mo na, tumula ka ng tumula. So, kung alam mo yung purpose mo, gamitin mo yan. Sayang. Kung magaling ka sa pera, so, pagbutihin mo yan. So, gamitin natin yung ating ability. Kaya nga sabi doon, more men fail through lack of purpose than lack of talent. Maganda na commit, marami ka ng talent, then you have the purpose, at ginawa mo ito, wow. Parang ito, the lack of compulsion. Running half-heartedly with a divided allegiance. The person who lacks compulsion or total commitment is the person who is not sold out and is therefore indecisive in their Christian life. Okay? In 1 Corinthians chapter 9, verse 25, and everyone who strives for the mastery is temperate in all things. Okay lang sa umpisa nagpe-fail tayo. Okay lang sa umpisa nagkamali ka. Pero bangon ka din. Tuloy mo lang laban. Tuloy lang ang laban. Kasi habang nabubuhay, binibigyan tayo ng chance. Amen? So, kaya nga kailangan total commitment. Pag wala tayong total commitment, even sa ating spiritual life, talagang mahirapan tayo umangat spiritually. Meron po isang candidate sa, yung mga candidate po sa Olympic races, required sila na 10 months in training. Take note, 10 months in training. And to practice in the gymnasium immediately before the games. They had to make a commitment that nothing was more important than running the race. Their whole life was to be committed to making sure that they would run to the best of the ability. Imagine niyo po yun. Tayo po tuwan-tuwa tayo sa mga, nakita natin mga player po natin sa Olympics na nagkakaroon ng award. Pero sa totoo lang, yung training nila sobrang hirap. Kaya mayroong mga tinatawag natin mga basketball player na banda dulo ayaw nilang mag-join sa Gilas. Hindi dahil sa hindi nila kaya. Hindi na dahil sa may edad na sila. Yung iba doon talagang parang suko na sila sa matinding training. So mas pinili na nila yung normal rather than sa special situation, no? Imagine, lalaro ka pa sa PBA, then pagkatapos noon, laro ka doon, sobrang matindi ng training. May mga ilang bagay na napad ko, nakaprasong training lang, sabi ko, ang hirap nito. Yung mga volleyball player na nakikita po natin kung humataw ng bola, akala mo kagaan-gaan. Pero ang training po noon, ang tindi. Sakit sa katawan. Si Manny Pacquiao, bago makamit yung mga award na yan, no? Ilang palo ang tinanggap niya sa kanyang belly. No? Tinitiis niya yung palo sa belly. Samantalang tayo, yung palo sa puwit, di natin matiis, di ba? Sa belly. Para tumibay ito eh. Para talagang medyo ma-immune. Ganong katindi. Pero, nandoon yung kanilang commitment. Their whole life was to be committed to making sure that they would run to the best of the ability. Today, the average Olympian trains at least 4 hours a day. Come on. 310 days a year for 6 years before succeeding. Wow. Hindi po yung parang, ay, nakakatawa naman, nakasama sa doon, nakapag-abroad siya. Hindi po yun. Mahirap po yun. Mahirap po yung pagdaanan nila. So, seeking the best, the runner pursued a course of entire temperate living.
It related not only to indulgences unlawful in themselves, but to abstinence from many things that were regarded as lawful, but which were believed to render the body weak. Ito, ang isa sa mga nakakahanga po sa kanila, kaya lang tiisin yung mga bagay na gusto man nila, pero dahil meron silang goal, tinitiis nila. Hindi kumain ng mga matataba, matatamis, bawasan ng kain, ito lang kakainin nila. Pagod ka, tas ito lang kakainin mo. Samantalang tayo, pag pagod tayo, ay grabe. Ang subo natin, gaulo ng pusa. Kaya sinasabi, ang sarap daw panuorin ng mga kumakain mga laborer, talagang pag kumain, talaga namang wow. Pero sila, pagod sa training, pero kakainin mo lang, ito lang. Kasi hindi kailangan bumigat eh. So, ibig sabihin, pag may commitment ka, kaya mong tiisin yung mga bagay na hinahanap ng katawan mo. Ganun din po sa ating spiritual life, kung gusto mong lumalim sa Panginoon, kaya mong tiisin yung mga bagay na alam mong hindi kailangan. Nandiyan pa po ba kayo? Yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyong spiritual lumago, makakabulabog sa iyong focus, isang tabi mo yan. Kaya nga, even yung mga young people, no? Inaano natin lagi, yung mga games, no? Kung yan makakadisturbo sa inyo, tanggalin nyo. Natatandaan ko na si Suroy noon, talagang ang taas na ng level ng kanyang ML. Eh. Noong napasok sa PL, iyak siya eh. Nung tinatanggal niya, binubura niya yung ML, talaga iyak siya eh. Kasi nga, may mga bagay talaga, ang hirap nating i-give up. Pero pag ginibap mo naman, kapalit naman yung kaligtasan mo, paglago mo sa Panginoon, relasyon mo sa Panginoon, do it. Ako gusto ko i-commend yung Bible study sa Binakayan, no? Nakakatuwa yung Bible study sa Binakayan, sa pangunan ni Pastor Ani. Kasama niya doon si Brother Manny, si Ani, saka si Jen, no? Lumalago sila doon. And ilan na po ang nag-church dito, no? Ayan, mga kabataan, kasama na natin ngayon dito na nag-church. Wow! Diba? So, ibig sabihin, habang lumalago ka sa Panginoon, may mga tinatanggal ka sa buhay mo. Dati, kasama ka ng mga marites. No? Ngayon, ang mga kasama mo ng mga faithfulness, mga faithful, mga, di ba? Dati, ang gusto mo lang puntahan, ganito, pero ngayon, wow, kinakauhawan mo na. Pagdating ng Friday, nakakatawa, na-excite sila eh. No? Asarap yatang may gawing iba. Natuwa nga ako dun, eh. Nagba-Bible study sila, kahit na may mga nagko-computer ng mga bata dun, no? Pero hindi sila nagpapadistract, di ba? Kasi mayroong business po dun, eh. So, pero ang galing, no? Kahit may ganun, tuloy ang laban. Hindi ka nagpapadistract, hindi ka nagpapasagabal. Amen, palakpakan po natin yan, eh. Sabi nga dyan, compulsion means I will put my whole heart into living the Christian life. I will be the best Christian I can be. I am sold out for Christ. Ako ito, abangan po natin. Talagang may gigil, nadadagdagan ng gigil ngayon ng ating simbahan sa mga gagawin, no? Ako, may mga youth po tayo na gusto mag-campus revolution, no? Ngayon, pag nakakita ng tao, iniisip kagad, isuko sa Lord, no? No? Yung isa natin nag-victory retreat, sabi niya, Pastor, parang hindi po ako makakatulog na yung gabi, papauwi kami, nang wala akong maihandog na kahit isang soul sa Panginoon. Pagbiyahe po nila, inihatid ng GMA, pag uwi niya, bumalik pa sa plaza, and then nag-share ng gospel, nakapaglapit siya ng isang kaluluwa sa Panginoon, nung gabing yon. Amen. So, na-achieve niya, natupad niya yung kanyang goal. Kasi nga, hindi siya nagpa-distract. Imagine mo, inutusan siya ubumi ng soft drinks eh. Naisingit niya evangelize. Achieve. Pangalawa, the lack of concentration. Ito yung mga sagabal, lack of concentration. Running half-mindedly with a divided attention. Running half-mindedly with a divided attention. Those who run half-mindedly are those who have become preoccupied and have lost their focus. Dapat po tayo parang kabayo. Yung may takip yung kabilang gilid. Di ba? Pag nag-ano yan, may takip dito eh. Ang purpose po noon, para yung kabayo mag-focus. Sa harapan nila po tumingin. Kasi ang kabayo kasi marites din po yan eh.
Pag nakakita ng mga bagay, hihinto yan. Oo. Madaling mag-get yung attention, madaling ma-distract. Lalo na ko yung kabayo, yung lalaki at nakakita ng babaeng kabayo, ay, lumiliko yan. Oo. Buti lang yung mga kabataan ito, hindi na ugaling kabayo, no? Pag nakakita ng chicks, sinaliliko, no? No. Okay. So, ibig sabihin, nakatakip na yung kanilang gilid, no? Focus lang tayo. Diba? Libro muna bago si bro. Ayan, di ba mga sa babae, no? Libro muna bago si bro. Darating din si bro. No? Mag-focus ka muna sa libro. Pag ikaw ay graduate ng maganda yung natapos mo, mas makakakita ka pa ng matinding bro. Hindi kung saan na nakita si bro. Ayun. So, sabi doon, those who, in Philippians chapter 3, verses 13 to 14, my brothers, I do not count myself to have taken possession, but one thing I do, forgetting the things behind and reaching forward to the things before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Si Pablo po, ang sabi niya, si Pablo nga, ang dami na niya na-establish ng mga outreaches sa simbahan, ang dami niya naging Timothy, pero sabi niya, hindi sa natapos ko na. Ako'y magpapatuloy hanggang sa maabot ko yung premyo ng high calling of God in Christ Jesus. So, ibig sabihin, habang tayo nabubuhay, dapat tuloy ang laban. Tuloy ang pakipagbaka. Tuloy ang pagtakbo patungo doon sa ating ina-achieve. Walang titigil, walang susuko. Yes, meron tayong mga nakakasalubong ng mga bagay na parang ang hirap, ang sakit, pero kung ikaw may focus, may goal ka, hindi ka titigil. One running to secure the prize would not stop to look behind him to see how much ground he had run over, or who of his competitors had fallen or lingered in the way. He would keep his eye steadily on the prize and strain every nerve that he might obtain it. If his attention was diverted for a moment from that, it would hinder his flight and might be the means of his losing the crown. Kaya kapag tayo po ay madaling maagaw ang ating atensyon, mabubulabog po tayo. Kaya nga sabi doon sa kanta, turn our eyes upon Jesus. Kasi ang mundo, ang daming inaalok yan. Ang daming mga istorbo ng mundo. Kaya dapat tayo, itingin natin ang ating mata sa Panginoon. So, kaya nga sabi nga, too many good enough is good enough, but God deserves 100% of our best. Hindi lang good enough. Okay? Nabigay ko naman to. Hindi. Too many good enough is good enough, but God deserves 100% of our best. Kaya nga sabi sa kanta, give our best to the Master. Kaya, huwag tayong tumigil. Kung nagawa natin to, angat pa natin ng konti, angat ng angat. Kaya nga dapat walang maiiwan sa atin. Lahat po tayo maangat sa tingin ng Panginoon. Amen. Kaya nga po tayo nagbibit-bitan po tayo. Kaya nga tayo nagpapaalalahanan po tayo. Kaya nga po tayo nagpadadalangin po tayo. Lahat po tayo magkita-kita sa langit. Amen. No? Para pagdating sa panahon, hindi natin sabihin goodbye, kundi good night. Kung sino mo mauna sa atin, kasi isa naman ang ating patutunguhan. Yun pong ating goal. So, indifference and laziness are the devil's chief tool against Christians. Indifference and laziness, katamaran, no? Yan po ay sa mga tool ng kaaway na ginagamit para sa atin. In Galatians chapter 6, verse 9, and let us not what? Be weary in what? In well-doing, for in due season if we faint not, no? Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa pagdating ng panahon, lahat na yan ay aanihin po natin. May aanihin po tayo. Don't quit what's right for you just because it isn't easy. Honor the struggle that comes with real growth, love, and contributions. Huwag po tayong tumigil dahil mahirap lang. Actually, sa buhay na ito, walang madali. Lahat may hirap. Pero kailangan lang talaga, kung talagang mahal mo ang gagawin mo, at mahal mo yung paghahandugan mo, lahat ng hirap niyan, kakayanin mo. Lalampasan mo yan. Amen? Sa mga lalaki manliligaw, walang mahirap.
Dahil gusto mo, gagawin mo para ma-achieve mo yung sagot ng babaeng nililiyag mo. Diba? So, titiisin mong di magmerienda, kahit mag-acid yung sikmura mo, makabili ng choknat, pansalubong sa iyong nililiyag o nililigawan. Maglalakad ka na medyo malayo para matipid mo ang pamasahe mo para may pansalubong ka kung dumating sa panahon o kung may pan-date ka. Di ba? So may ina-achieve. Yung nanay, kahit mahirap ang pagbubuntis, imagine mo, tagal mong minentain yung figura mong 8 ounce na soft drinks. Nung nagbuntis ka, wala eh. Dahil sa baby. Di ba sa mga nanay, no? Si Mariel, buntis nga, di ba? So, siyempre, yung figure niya, sasakripisyo niya, no? Andy, for a while, no? So, for the sake of the baby, no? Okay lang, masira yung figure. Ang may importante, yung baby, okay. No? So, yun ang ginagawa ng mga nanay. Hanggang sa mga anak siya, di ba nito maba ng konti? Basta safe yung baby. Sa mga tatay, minsan walang, kahit madumihan ka, for the sake na ikaw ay may uwing sweldo sa pamilya mo, okay lang yung kuko mo umitim? Yung kukong mekaniko? Diba? Buti lang mga mekaniko natin dito, hindi masyadong may itim ang kuko, no? Buti lang, mga maaarte rin, kahit mga lalaki natin, maaarte ito mga ito. Yan. So, yung mga tipong dumudumi ang kamay mo, nagtitinda ka sa palengke, hindi mo alintana yon. Nag-aamoy isda ka, nag-aamoy tinda ka, hindi mo alintana yon. Basta pag uwi mo, ang na-achieve mo, maiuwi ka sa pamilya mo. If there's a will, there's a way. Kaya walang hirap kapag mahal mo. Walang hirap. Kaya mong tiisin alang-alang sa mahal mo. Kaya kung mahal mo si Lord, kaya mo din tiisin yung mga bagay na gusto mo ihandog mo sa Kanya, yung buhay mo na okay. Kaya mong tanggalin, kaya mong tiisin yung mga bagay na gusto mo man, pero hindi gusto ng Lord. Sometimes we need God to shake up our lives eh. Kaya makita niyo, minsan may mga pagpayugyugan Lord eh. Kasi may purpose yan. Sometimes God has to shake your foundation to set you free. Akala mo eto ka na eh. Akala mo dito ka na eh. Kahit hindi sa pinanghaba ng panahon yan, akala mo dito ka na, yun pala, dating pa na shake ka ng Lord, dadalhin ka sa tamang lugar. Kaya may mga trabahong, akala mo diyan ka na, bandang dulo. Kakaproblema ka, at the end, pala. Ako po bilang pastor, ganun din po eh. Dumating ako sa point na ang way ng Lord sa akin, pag gusto niya akong gamitin sa iba naman, may pagyuyugyug din eh. Sabi ko, Lord, okay, sige. Kung tapos na yung aking moment dito, tapos na yung aking paglilingkod dito, gagamitin ko sa iba, so be it, Lord. Here I am, send me. Amen? So, and then, strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Nakita po ba natin? Okay, reviewin po natin and dalhin ko po kayo sa dulo. Keep up the race of fulfilling. Pangalawa, do not be hindered or slow your ability to run the race and finish well. And lastly, be prudent, not pushy. Be prudent, not pushy. Ano ibig sabihin niyan? Okay. Christians are agents of change, regardless of time, place, and event. Dapat po tayo pinagmumula ng pagbabago. Hindi tayo yung pabago-bago. Tayo po ay ilaw ng sanlibutan, pero yung ilaw po natin hindi ilaw na patay sindi. Dapat nanatiling sindi. Hindi patay sindi na kung saan nag-a-adjust tayo, depende doon sa lugar. Hindi po. Dapat patuloy nagsisindi. Daily can we sit the sidelines, but how can we change things and not force things? Kita na niyo po, si Judas po, Iscariot is proof that you can sit in a dynamic church with an amazing pastor and still become a friend of the devil if your heart is not 100% committed to Christ. So hindi, yung spiritual life po natin, hindi lang nakabatay, ang galing ng pastor namin eh. O ang galing ng mga elders namin, ang galing ng mga leaders namin eh. Yung paglagong yan, ay nasa sa inyo din po. Kahit gano'ng kaganda ng simbahan, galing ng pastor, galing ng leader mo, galing ng teacher mo, pero kung tulad ka ni Judas, na hindi naman binigay ng 100% yung commitment, bandang dulo, ipagkakanulo mo rin si Jesus. Sabi mo sa katabi mo,
Huwag kang magpakahudas. Walang Judas. Who does not pay, who does not tithes, who does not give his pledge or her pledge, who does not pray, o huwag kang maging Judas. Okay? So, ano ba yung prudent? Prudent, ibig sabihin, marked by wisdom. Ang synonyms niyan, wise, discerning, insightful. Okay? Yung pussy, sabi po yan, pussy marked with, ibig sabihin mo yan, ambitionless, non-assertive sa antonym, unassertive, unaggressive. Pag sinabing pussy, busy ako eh. Yung pa kailangan itulak mo pa. Sige na, simba ka na, sige na, umatay ka ng BG, sige na, ganito, gawin mo to, sige na, sige na, sige na. Di ba? Yung laging kailangan mo i-push. Sa umpisa, okay lang yun kasi bago ka pa lang, parang hindi mo pa alam yung mga... Pero pandandulo, dapat huwag ka nagpapatulak. Kasama ka ng nagtutulak. Magiging tulak po tayong lahat, hindi ng droga. Tulak ng kalooban ng Panginoon. Amen, amen, amen. Di ba? Kaya yung mga nakaranas ng pagiging tulak ng droga, i-convert nyo yun sa pagtulak ng kaluluwa sa Panginoon. Imagine mo yung, kung ikaw yung naging tulak ng droga, ang hirap noon, nagtatago ka. Pero kaya mong gawin eh. Kahit alam mong pwede kang mahuli, hindi mo alintana yung panganib. Ang importante sa'yo makabenta. Kasi bawat benta, ang tindi ng presyo. Pero ito, gusto ko po sabihin sa inyo, bawat kaluluwang itulak nyo sa Panginoon, milyon-milyon anghel sa kalangitan nagdiriwang. Anghel pa lang yun. Lalo pa kung si God, pag nagbigay ka ng kaluluwa, grabe ang tuwa niya. Good things come to those who do the next right thing. Kaya kung gusto mo ng next right thing, good things. Gawa po tayong mga bagay na mabuti. Kaya nga sabi dito, don't talk, just act. Minsan sobrang tayo salita eh. Gawin lang natin. Don't say, just show. Don't promise, just prove. So madali sabi, act, show, prove. That's our goal. Sa ang aspeto man ng ating buhay yan po gawin natin. Okay? So, when you're in the right place at the right time, with the right purpose, that's when God does the exponential. This is the right time. This is the right place. Christ is waiting for you, mga kapatid, to make the right response. To take a step toward where God is moving. So that God can multiply His grace to you exponentially. Amen. The shaking is not going to defeat you. Kung nasa shaking ka man, it's going to promote you. It is setting you up for what God is about to do. If you quit on the process, you are quitting on the result. Take note. If you quit on the process, you're quitting on the results. Yung mga nag-encounter, sa mga nag-encounter na, nagpa-process. If you quit on the process, you are quitting on the result. Don't quit the process, just pass the test. Huwag kang sumuko, ipasa mo. Never quit. Amen. So, again, to end this, only those who hear His words and put them into practice live in the land of fulfillment. Sino po gusto doon sa land of fulfillment? Sa lugar na napupulfill yung mga goal mo. With this, Jesus ties His entire message together. Blessed are you. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Your Father will reward you. Store up treasures in heaven. Kaya lang, how much more will the Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Pero paano? Una, enter through the narrow gate. Sa umpisa kasi talagang masikip ang dadaanan. Tuloy ka lang. No? Listen to the words of Jesus and put them into practice. Like the wise man who built his house on the rock. Build your house in the land of fulfillment. Amen? So again, review lang po natin. Keep up in the race of fulfilling. Do not be hindered
or slow your ability to run the race and finish well. Be prudent, not pushy. And of course, keep on keeping on, fulfilling. Sama kayo. Tuloy tayo sa laban. Tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po lahat tayo tumayo. Thousand times I feel still your mercy remains. Should I stumble again, still I call in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. No other Lord, you're the voice, sing everlasting. Somebody pray for our VIPs. Shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out, sing, open the heavens wide. Somebody pray for Andy and Mario, please. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Pour out your spirit on us, on us, on us. Open the heavens wide. Open the heavens wide, oh wide, oh wide, oh wide. Open the heavens wide, pour out your spirit on us. Consume my soul with a fire uncontrollable for this great cause. Meron pa po bang gusto magpa-pray dito? Just raise your hand and malapit na po kayo ng ating mga leaders. Anybody? Gusto po nyo yung pag-pray kayo? Love, oh Lord, I'm ready now. Yung pong mga may need ng prayer, just raise
raise your hand and lalapitan po kayo ng mga leaders. Leaders, come on. Ano pa po ba? Gusto magpapray? Meron pa po bang gusto magpa-pray? Huwag po kayo mahiya. Pag-pray lang po kayo. Sige po. Para makita po kayo ng mga leaders natin. Leader, somebody? Asking for prayer. Come on. Meron pa po ba? Gusto need ng prayer? Just raise your hand and somebody will pray for you. Our leader, yung mga leader po natin, handa pag-pray po kayo. Ayun pa po, come on, leader. So let this fire burn in my heart. Holy fire, awake my soul. So let this fire burn in my heart. Holy fire, awake my soul. So let this fire burn in my heart. Last call. Meron pa po bang gusto magpa-pray? Last call. Awake my soul. Amen. My heart's desire, your heart I long for, passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you my fire, consume me every day. You are my fire, my heart's desire. Your heart I long for, passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you my fire, consume me every day. You are my fire, my heart's desire. Your heart I long for, passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you my fire, consume me every day. Father God, Holy Spirit, consume us every day with your power, with your wisdom, Lord. Hallelujah. Father God, once again, thank you sa pagkakataong Panginoon pinagkaloob mo sa amin na narito kami na nagsama-samang wino-worship ka namin, pinapasalamatan ka namin, and sama-sama namin tinanggap ang direction mo today. Salamat sa paalaala. Salamat Panginoon sa additional wisdom. Lord, kiniklaim namin lahat ito ay bunga na iyong pagmamahal sa amin. Ayaw mo kami mawalay, ayaw mo kami malayo sa iyo, Panginoon. Kaya lagi kayo nandyan, nagbabantay, nagpapaalaala. Kaya Father God, sa aming muling pag-alis sa lugar na ito,
Alis kami, Panginoon, nabaon po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan. At maging ang naaranasan po namin dito, Panginoon, ibabaunin po namin. So, Father God, sa mga ipinag-pray, Panginoon, whatever, Lord, desire, or ano man po yung kailang mga iniluluhog ng kanilang puso, Panginoon. Lord, hear their prayer, Lord. Pakinggan mo po ang kanilang mga dalangin. Pakinggan mo po kami mga dalangin. And Lord, aalis kami, Panginoon, nabaon po namin. Pinakinggan mo po kami at meron na po kayong gagawin sa mga panalangin po namin, sa mga kalalagayan po namin. So, Father God, once again, yung nga pong pagkaloob, ang blessing mo sa bawat isa. Now may the Lord bless you and keep you, make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more blessing, and more open doors, blessing to come in your life. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Good morning. God bless you. Again, to God be the glory.